Hello? Doon po, Papa Jack. Hi, magandang umaga. Good morning kung nasa Morning Pilipinas ka. For the first time, for the first time in many days, mayroon tayong caller na lalaki. Laging babae callers ko eh. Lagi kasing lalaki yung mga sinusumbong. Ha? Ngayon naman. ano pangalan? Pwede po itago na. Okay lang yun. Gusto mo itawag ko sa'yo. Boy na lang po. Ha? Boy. Isip ka na mas matino. Ano na lang. Lalaking caller, boy. Paano pag babaeng caller, girl, ganon? Ano ba yan? Ano na lang, nerd. Nard. Oh, nard. Kasi pag boy, parang di mo pinag-isipan na eh, no? Talaga ginigigil nyo ako. Anyways, Nard, ilang taon ka na? 38 na po. 38. Nasa ka ngayong gabi, pare ko eh? Sa kwarto lang po. Saan lugar? Tapos ko naman. San Mateo po. San Mateo. Rizal. Nasa Rizal ka ngayon. Opo. Anong trabaho mo? Cameraman po ngayon sa cockpit. Cameraman? Opo. Di magaling ka palang mag-focus. Opo. Anong camera gamit mo? Ano lang eh. Panasonic lang. Ayan yung mga broadcast cam, di ba? Opo. Yan yung mga broadcast Pero cam. hindi po ginagamit pang online. Pang? Pang online. Hindi po ginagamit pang online. Lasing ka ba? Hindi po pang global. Hindi po. Hindi. Normal mo to? Opo. Nasa kwarto kasi ako eh. Pusang gala. Normal mo to. Para kang lasing lagi ha. Anong lente gamit mo? Hindi ko masyado kabisado eh. Okay yan. Maganda yan. Alam mo kabisado mo work mo ha. Malayo ang mararating. Sige. Alam ko naman mahilig kayo sa camera eh. Baka ayaw mo lang sabihin. Sige. Nard! May sawa ka na, parikoy? Meron na po. Dalawang anak. Okay. Dalawa na anak mo. Opo. Asan si Mrs.? Yun po yung problema eh. Bakit? Nagkaroon kami ng problema. Third party, ganun. Ang problema ay, nagkaroon kayo ng problema. Third party. Okay. Third party. Yes po. Sino nagka-third party? Siya po. Anong lalaki yung asawa mo? Parang gano'n na. Anong parang? Laki ng ilong mo ha. Ayos. Puro hiningay na rin. Paano kita maintindihan? Baka masinghot mo ako eh. Hindi po. Ganun po yung nangyari. Nagkaroon ng... Gano'ng katagal ba kayo mag-asawa? Mag-10 years na. 10 years. Okay. So nahuli mo siya na may kalaguyo. Opo. Na. Yun po. Kailan? Last year. Last year. Paano mo nahuli? Sa Messenger. Ano yung maingay? Hindi po. Pinaksa ko lang. Brad, kaya ba mag-focus sa akin? O gusto mo magkita na lang tayo bukas? Pero magkwento ka ng person. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Mic lang. Mic lang po. Bakit maingay? Malapit po kasi kami sa sa daanan. Naka-headset ka? Opo. Huwag ka mag-headset na kaya nga tayo nag-briefing, di ba? Walang headset, walang... Sira po kasi yung speaker mouthpiece. Ilayo mo sa bibig mo. Baka makain mo ako. Mag-enjoy pa ako. Okay. Last year, nahuli mo yung misis mo na may lalaki sa Messenger. Opo. Okay. Paano mo nahuli? Siya. Messenger. In-online ko yung account. Mm-hmm. Tapos,
Tapos nasa trabaho na po ako nun. Yung pag-online ko po, doon po sila nag-uusap kapag wala na ako sa bahay. Okay. Then, sinabi niya na, nung siyempre na Ano yung mga nabasa mo? ang dami. Magsatakit eh. Masasakit, no? Nung mahuli mo siya, gaano katagal na sila? Yung inamin niya sa akin, isang buwan. Nung nahuli mo, sabi niya, 1 month pa lang, bago lang, ganon. Pero nagkita na sila Okay. bago ko sila mahuli. Saan niya nakilala yung lalaki? Sa FB lang. Okay. Busang gala talaga. Tapos ano siya, pwede ko ba banggitin? Alin? Yung trabaho ng lalaki yun. Trabaho lang naman. Sige, anong trabaho ng lalaki? Marine. Marine. Nasisid yan. Sorry. Ilang beses daw sila nagkita? Ang nangyari po kasi, isang beses, nakita sila. Yung pangalawa, parang pinindigan niya na ganun. Nagtalik daw sila. Ngayon yun naman. Tapos nabasa ko naman sa may chat ng lalaki na may nangyari. Lakasan mo ng konti, mag-effort ka naman sa akin. Parang inamin niya naman na pati ng kasama niya na lalaki. Ano na? Sorry, hindi ko maintindihan gaano. Ano yan? Inamin niya na may nangyari ganun. Tapos nag-open up siya sa pinsan niya. Yung pinsan niya parang nakakonsensya ganun. Sinasabi sa akin ganun. Kunyari, hindi ko alam. Nagpapatay mali siya lang ako. Kasi tinatry ko pa ako mag-Uber kasi para dun sa mga bata. So, wait lang. Ibig mo sabihin sa akin, bago mo mahuli sa phone, alam mo na dahil sinabi nung pinsan. Hindi. Ha? Hindi, yung pangalawang may nangyari na, alam ko na. Sinabi sa akin ng pinsan. Wait lang, ano na una? Nahuli mo yung messenger o sinabi ng pinsan? Yung nahuli ko sa messenger. Tapos yung pinsan, parang nagbibigay pa ng dagdag na information, nagpatay mali siya ka na lang. Parang na lang, ninulong ko na lang muna yung trade. Brad, Para sa mga hindi kita maintindihan gaano. Nasaan ka ba ngayon, Rizal? Gusto mo puntahan kita? Usap na lang tayo. Mag-sojo na lang tayo. Hindi kita gaano maintindihan eh. Kulob kasi, kulob. Hindi ba mag-effort ka. Pag pinapaayos ko, maayos eh. Hindi, magkita na lang tayo, bandang Cubao. Okay ba sa'yo? Sorry. Sige. So, nung mahuli mo yung misis mo, nung umamin siya, gaano katagal na yung relasyon niya sa lalaki? Isang buwan daw. Isang buwan. September. Nag-umpisa. October ko siya nahuli. Totoo naman yon. Totoo. Nabasa ko kasi lahat. Hindi naman kaya more than 1 month, ganun? Or talagang 1 month pa lang? Tagpas na isang buwan eh. Tapos hanggang sa, parang pinindigan niya na ganun. Tapos kinausap ko yung lalaki. Siya pa yung matapang. Yung lalaki pa yung matapang? Paano matapang? Ano sabi ng lalaki sa'yo? Na hindi ko daw kayang buhayin. Sabi ko, ang tagal nga namin nagsama eh, hindi nakaranas ng gutom. Tapos sabihin mo sa akin, hindi ko kayang buhayin. Sumasagot pa yung kupal na yan? Ano siya? Mataas yung tingin sa sarili niya. Ano siya? Basta may habang. Ano yun? Marine sa gobyerno? Dapat pinaterminate mo yan. Sa seaman. Hindi. Ano siya? Private. Marine siya. Marine. Seaman nga. Seafarer. Ano siya? Nasa Cavite, naka-destino eh. Kasi kung private yan, hindi yan sa gobyerno. Anyway, sayan na natin. Tapos, anong ginawa ng misis mo? Basta,
mahal niya daw eh. Kaya tinanong ko siya kung mahal mo ba? Sabi niya, oo daw, ganun. Parang nakita niya daw yung dating ako doon. Sabi ko, oh, okay, sige, pamahal mo. Tapos, yun na yan, ako muna. Na baka mag-work pa, ganun. So talagang Pero- kumbaga, hindi niya dininay na parang, sige, meron talaga ako lalaki. At mahal ko na yun. Parang Oh. pinangatawanan niya. Sinabi niya talaga sa akin Sakit nun, ha? na, oo, sobra. Nakakabaliw Talagang yun. durog. Okay. Sobrang ano lang. Parang binaliwala niya lahat, ganun. Hindi na lang para sa akin. Wala para sa mga anak ko lang namin. Okay. Last year yan, di ba? Mm. So tinigilan ba niya or inayos niya to eventually? Hindi niya tinigilan eh. So paano yun? Tinuloy niya. Umaalis siya, gano'n? Pinupuntahan niya? One time, Papa Jack, pumunta siya doon kasama yung bunso kong anak. Sinama niya yung anak niyo? Na lalaki. So, Ano yung pinagpaalam niya sa'yo, gano'n? hindi. Kahit sa mga magulang niya, hindi niya sinabi na doon siya pupunta. Tapos, Paano mo dumating nalaman? Nag-chat siya sa akin nung gabi. Umalis siya, kunyari, kahapon umalis siya. Gabi, nag-chat siya sa akin na, yun nga, mahal, ganun. Mahal pa tawag sa'yo. Hindi. Tawagan na yun. Palitan niyo yan eh. Kaya, Oo. Sorry. sabi niya, sunduin mo na ako dito. Parang na-realize niya daw ganun. Mali. Sabi ko, ngayon mo lang na-realize na So na nagpunta siya sa mali. lalaki, parang nagbigla siya, Sinaktan nagsisi. daw siya eh. Sinaktan daw siya. Nananakit. Ganun. Lasing. Tapos, sinundo ko. Siyempre, kasama niya yung anak ko eh. Baka may ako na mangyari. Nak ng pusa. Nakita mo yung lalaki? Sinundo ko. Hindi. Pumasok. Sinundo ko siya sa SM. Tapos, nung sinundo ko siya, akala ko magiging okay na. Umuwi ako ulit sa bahay. Ganun. Kumbaga, noong time na yon kahit na may nagawa na siya, willing ka pa rin patawarin. Oo, mahal ko kasi. Tsaka, naisip ko na lang, kasi galing ako sa broken family. Tapos, exist lang, kuya. Sakit lang. Nangyari niya din sa anak ko. Sorry, hindi ko naintindihan. Ano yun? Masakit lang sa akin kasi mararanasan din ng anak ko yung naranasan ko dati. So yung mga anak mo yung pinaka dahilan kung bakit inilalaban mo? Oh. Yes po. Ngayon, kamusta na kayo? Sumuko na ako kuya. Mapagod na rin. Dahil hindi niya tinigilan. Sobrang sad pa rin kasi. Hindi, tinigilan na ba niya o talagang sumuko ka na lang kahit tinigilan na niya? Hindi ko alam kung tinuloy niya o tinigilan niya. Umayaw ka na. So, hindi na kayo magkasama sa bahay ngayon? No-contact na kami. Pag pinupunta kayong bata, pag off ko na lang. Hindi nagkikita pa rin kayo? Hindi po. Hindi sa labas ko lang po sinusundo yung mga bata. Excuse po. Sa akin lang, sobrang sakit na. Hello? Hello? Hello po. Sa akin lang po, sakit sa akin kasi kampon na yun. Parang hindi niya nakita yung sakripisyo ko bilang tatay ng mga anak. Alam ko may sarang pagkukulang. Ano daw yung yan ang gusto kong tanungin. Ano yung naging alibay niya sa'yo? Bakit niya nagawa yun? Kasi merong sasabihin yung mga naman loloko eh.
Kaya tama o mali, may Kasi sasabihin niya mga yan. ano, Papa Jack ito, na wala na ako ng time sa kanila. Bakit? Kasi Mm. yung trabaho ko, parang tapos na sa amin. So, ginawa ko, nagdalawang trabaho ko. Eh, para sa kanila Pasok ko naman yun ng umaga. Yun nga po yung sinasabi. Pasok ko ng umaga. Sa pag-uwi ko, pasok ulit ng gabi, uwi ako ng madaling araw. Hanggang Imbis naging ganun na yung routine. imbis na i-honor niya yung pagod mo, ginawa niyang dahilan para manlalaki. Pero hindi naman totoo yun. Kumbaga, inalibay na lang niya sa'yo yun. Doon niya po nakalala yung lalaki yung palagi akong wala. Yun yung nakakausap niya. Mm. Okay. Tapos parang yung mga huli, parang ako pa yung sinisisi niya. Ganun, parang ikaw nga ganyan dati. Parang lumalabas lahat ng mga mali. Sabi ko, Bakit? Nang babae ka din ba dati? Hindi po. Hindi po. Hindi. Ano? Mahal na mahal ko yung pamilya ko kasi tagal kong pinangarap. Eh, bakit kanya sinisisi? Saan nanggagaling yun? May mga time kasi na padyak na kunyari meron siyang makikitang pera sa akin na hindi na tumating sa kanya. Ngayon, ang sitwasyon po kasi namin sa bahay, ako lang yung may parang regular na kita. Tapos kasama namin sa bahay yung mama niya sa kanya. Hindi kita gaano marinig. Kasama niya po yung mama niya sa bahay. Tsaka yung mga pamangkin niya. Okay. Ngayon, pag meron po akong pera extra yung sa sideline ko, tinatabi ko. So nahuhuli niya na may pera kang tinatabi. Iba po kasi yung tinatabi sa tinatago. Kasi po, pag karoon po ng emergency, wala kaming malalapitan. Doon po kinukuha yung pera. Okay. So, yun ang ginagawa niyang dahilan para i-justify yung panlalalaki niya. Hindi ko po alam eh. Kung ayun. Pero ang masakit sa akin, nung sinabi niya na mahal niya yung lalaki. Ayun yung pinakamasakit. Kasi kumbaga hindi na lang siya nalulungkot, hindi na lang init ng katawan, no? Talagang minahal na niya. Bakit tayo magkausap ngayon? Hiwalay na pala kayo. Hingi lang po ako ng payo kung tama po yung ginawa ko na. Tama. Hindi na po ako magpakita, gano'n. Sa mga anak ko na lang. Sa anak na lang, okay na yun. Hindi ka mali. Hindi ka mali. Yan eh. Kumbaga, yan ang kaya mong gawin na regalo sa sarili mo para maka-move on ka doon sa sakit na nararamdaman mo. So, hindi mali yan. Kumbaga, yan eh, survival mo yan eh. Diba? Yun ang kailangan mong gawin para, kasi alam mo, if there's too much pain, nakakabaliw yan eh. Kumbaga, yan yung survival mechanism mo para kayanin eh. Huwag na siya makita. Kasi siguro, kada makikita mo siya, diba? Naalala mo yung pain. Sila pa rin ba nung lalaki? Wala na po idea eh. Pero wala na po kung siguro kung sila o ano. Wala ka nang pakialam. Bahala kayo, parang ganon. Ha? Ano lang po. Hindi ko alam kung sila pa kasi. Hindi ko alam kung bakit. Marami naman chance na binigay ko sa kanya na ayusin. Pero parang hindi niya kaya. Hindi niya kayang layuan. Okay na yun. Tama na yung ginawa mo. Makaka-recover ka rin dito balang araw. One day makakatagpo ka ng babaeng sasapat at magiging deserving sa pagmamahal na kaya mo ibigay. Pero for now, healing yung kailangan mo magpagaling, no? Kasi emotionally wounded ka eh. Po, sobrang darug pa rin hanggang ngayon. Hindi madali yan. It will take a while, pero hindi imposible yan. Sa madaling sabi, tawag nito, Nard, hindi mo naman kailangan ng payo kung gusto mo lang makipagkwentuhan kasi nakapag-decide ka na eh, di ba? Wala, tutusin po sa'yo, wala talaga akong malalabasan ng nararamdaman ko. Dumaan na po ako sa depression, sa ATM kasi yung mga tulog. Parang pag naglabas ako sa ibang tao, parang pagtataka ng tao.
Ano, Hindi ko parang, siya ano, nilalabas. parang? Parang pag nilabas ko siya sa tao ko niya rin, sa mga nakakakilala sa akin, parang pagtatawanan pa ako, feeling ko doon. Parang, ay, hindi ko siya in-open. Huwag na. Sa mga taong makakaintindi sa'yo doon ka. Kaya nga po, naisip ko, tumawag sa inyo. Oh, thank you. May tanong ako Pabigyan sa'yo. ako sakaling. May tanong ako sa'yo, Nard. Dalawang bagay. Ready ka? Apo. Number 1, ikaw ba tuloy-tuloy yung sustento mo sa mga anak mo? Hindi ko po yung pinapabayaan. Okay, good. Yan. Tama yun. Ha? Kumbaga, responsible na tatay ka. Pangalawang tanong. Ready ka? Apo. Puno na ba yung timba? Kasi nasa CR ka na naman. Narinig ko yung gripo eh. Puno, puno na ba? Hindi po. Hindi. Oh. Napindot lang. Hanapin natin. Ay, nako. Anyways, wala naman ako kailangang ipayo sa'yo. Kasi mukha namang alam mo ang gagawin eh. Siguro ano lang, na-overwhelm ka lang dahil sa pain, ano? Diba? Kasi kapag ako sobrang sakit na bakit ang daming tao sa mundo sa akin patatama sa mga anak ko. Ganun. Mm. Maayos naman kami. Tinanong ko siya, yung tinanong kong lalaki, bakit niya nagawa yun sa may pamilyang tao. Sabi ko, kung mahal mo yung asawa ko, hindi mo sisirain yung pamilya na. Hindi, syempre hindi maintindihan ng lalaki yun kasi kamanya-kanya yun eh. Yun, oh. Tsaka syempre, pinapaniwala din siya ng asawa mo na meron siyang pwedeng asahan. Yun talaga yun. Pareho silang mali doon. Tsaka bago lang ito, last month lang ito. Mm. Hanggang nakapag-isip ko na gusto ko Lakasan mo. servisyo yung lalaki. Lakasan mo, hindi ka marinig naman. Dumating po ako sa point na gusto ko ipatanggal sa servisyo yung lalaki. Dapat ginawa mo. Kasi lahat ng conversation, picture, pinura ko na. Ay sayang, wala nang evidence. So, dapat ginawa mo. Kaya nga po, Oo. pinura ko na lahat. Kasi kumbaga gusto ko mag-back to zero. No, well, So, kung kaya mo namang gawin yan, di mo, kung meron ka namang abilidad para magpatawad, that's better din naman. kaya nga po, sabi ko wala na akong time magpatawad sa kanya. Kasi, tawa lang naman tayo. Hindi naman tayo, Diyos ka nagpapatawad. Pero kung magpatawad na lang siguro. Ayaw kitang Yung kontrahin magagawa ko. dyan. Ayaw kitang kontrahin dyan. Kung yan ang makakaluwag sa dibdib mo, okay, sige, fine. Sobrang saktan na ako siguro. Kaya ganito. Pero thank you. Maraming kong salamat talaga sa inyo. Kapadyak. Medyo lumog-lubog na ako. Kung marinig niyo to, may mensahe ka ba sa kanya o wag na lang? Ingat ka lang. Baka balang araw magmahal ka ulit. Huwag mo na lang sayangin yung bibigay sa'yo ng taong magmamahal please sa'yo. Well, anyways, ikaw din, Nard, magmamahal ka din ulit. Now, for now, magpagaling ka lang muna. Thank you po. Okay, salamat pare ko ha, sa kwentuhan ha. Thank you very much po. Kung na may timba, baka puno na ha. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you very much.